nananampalataya at mapayapa kay Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lysanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko, at papatagin ang daang baku-baku. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Nalalapit na ang Kapaskuhan, mga bata. Handa na ba kayo? Para sa ating mga Pilipino, ang Pasko ang pinakamasaya at pinakamahalagang araw sa buong taon dahil ito ay kaarawan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kuya Jesus. Kaya naman, Setyembre pa lang may mga panlabas na tanda na ng Kapaskuhan tayong nakikita at naririnig na natin sa mga radyo, telebisyon at maging sa mga malls ang mga awiting pamasko. May mga ginagawa ng paghahanda ang maraming tao tulad ng pamimili at pagbabalot ng mga ipanreregalo, bumibili ng mga bagong damit, may naglalagay ng mga parol, Christmas tree at Christmas decorations sa kani-kanilang bahay. Kayo naman, mga bata, paano nyo pinaghahandaan ang darating na Kapaskuhan? Sa Ebanghelyo ngayong linggo, narinig naman natin si Juan Bautista na nangaral at nagsasabing, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon." Si Juan Bautista, mga bata, ay pinsan ni Kuya Jesus. Anak siya ni Zacarias at Elizabeth na pinsan ni Mama Mary. Habang ang maraming tao ay kumakain ng marami at masasarap na pagkain, nagsusuot ng magarbong kasuotan at nagpapakasaya, si Juan Bautista naman ay namuhay ng tahimik at simple sa disyerto. Pulot-pukyutan lamang ang kinakain at nagsusuot lamang ng balahibo ng kamelyo habang hinihintay niya ang pagdating ng Mesiyas o tagapagligtas na walang iba kundi si Kuya Jesus. Ngayong 2 linggo ng Adbyento, inaanyayahan tayo ni Juan Bautista, mga bata, na gayahin siya habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Bukod sa mga panlabas na paghahanda at mga palamuti, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging simple, ngunit maganda at makahulugang puso. Kulang man sa material na yaman, ngunit mayaman naman sa kabanalan. Iyan ang kahulugan ng pananampalataya, mga bata, ang kilalanin at gawin ang kalooban ng Diyos. Si Kuya Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, mga bata. Kapag mayroon tayong pusong nananampalataya, kumikilala sa kalooban ng Diyos at isinasabuhay ito, magkakaroon ng kapayapaan ng ating puso at kalooban. At ito ang kahulugan ng 2 kandila ng Adbyento na sinisindihan natin sa ating mga Advent wreath. Paalala ito sa atin na ang pinakamahalagang paghahanda sa darating na Kapaskuhan ay ang pusong nananampalataya para sa pagdating ng Panginoon. Upang sa kanyang pagdating, matagpuan niya itong handa, malinis at walang kapintasan. Ngayong Pasko, hindi mahalaga, mga bata, ang magarbo, sikat at maluho na paghahanda. Ang mahalaga, isang pusong simple o ordinaryo pero extraordinary para kay Kuya Jesus. Paano
tayo magkakaroon ng pusong simple pero extraordinary para kay Kuya Jesus. Magkaroon ng pusong nananampalataya at mapayapa sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, pagiging mapagbigay sa nangangailangan lalo na sa mga mahihirap at sa pamamagitan ng pagiging simple at hindi maluho.